dalawang kanan akyat. Dalawang kanan akyat. Photo. Hello guys, welcome back to our channel. Bali ngayon, isi-share ko sa inyo yung aking naging experience doon sa aking SLEC upfront medical examination. So bali, nag-schedule ako online. I have a confirmed appointment ng 12 noon. Tapos, 12 noon kasi meron pa akong asikasuhin. Naglakad pa ako ng NBI nung umaga. So, bali yun nga. Schedule ko sa 12 noon. Tapos, dumating ako doon ng mga 10 a.m. 2 hours earlier than my appointment or my schedule. And, ang aga ko kasing natapos sa NBI. Initially kasi yun yung asikasuhin ko ng morning and I have no idea gaano siya katagal. Kaya sabi ko ay para sigurado since hindi ko rin pa alam kung saan yung St. Luke's Extension. Sabi ko hahanapin ko pa siya. Kaya sabi ko sige 12 noon na lang para hindi ako nagmamadali. Anyway, natapos naman ako sa NBI in less than 2 hours I think. Tapos, dapat mas mabilis pa nga sana yun sa 2 hours. Pero sa ibang parts na lang ng vlog ko yun ikukwento. Going back, so, punta na ako ng St. Luke's 10 o'clock. Tinry ko lang kung papayagan nila ako makapasok. So, sa guard pa lang, i-assist ka nila, very accommodating naman silang yung guard. Tapos, bibigyan mo na kagad dun yung printed copy mo ng yung confirmation ng yung appointment. And then, tuturuan ka rin nila kung saan ka pupunta sunod. So, I think from dun sa second gate, inassist ako ni Kuyang Guard. Pinakita ko yung appointment ko. Sinabi ko dun na 12 pa. Pero, sabi naman nila, pag tinatanong kasi nila kung anong country. So, pag Canada, okay naman. Hindi naman sila masyadong strict sa time. Pero pag I'm not sure pag ibang countries, kasi narinig ko lang sa USA, kailangan kung ano yung appointment mo, yun din yung susundin mo. So, depende siguro guys. But for Canada, pinayagan nila ako magpasok. So, from the second gate, akyat na ako dun sa ground. Doon yung registration and then doon din yung photo room kung saan ka kukunan ng picture. Sobrang bilis lang dito, less than 5 minutes done ka na. After that, ibibigay mo na yung paper na binigay sa'yo, yung registration form, fill out mo yun. Tapos, i-present na din dito yung 1 photocopy ng vaccination card. So, make sure na may dala kayo at saka passport. 1 photocopy ng passport. Kasi attach yun dun sa form mo. And make sure also to bring your original passport kasi check nila yun palagi throughout the whole process. Lagi mong ipapresent yung passport.
From here, so natapos na yun, umakyat na ako ng third floor. Nagsulat kasi ako ng guide dito para may pagkakasunod-sunod yung pagkukwento ko sa inyo. Doon sa pag-akit ka na ng third floor, nandun yung reception, upfront reception. Tapos hihingan ka dito ng yung original passport, may present mo again. And then 2 passport photo. Preferably guys sa photo. Nasabi ko na to sa isa kong vlog tungkol dun sa passport and visa photo naman na mas maganda kung doon kayo sa mga legit na Photoshop kasi may stamp sila sa likod kung kailan. Kasi kailangan recent eh. And then, dito rin nag-right thumb mark din ako ng 4 times or yung index finger 4 times dun sa reception. Tapos bibigyan ka na dito ng declaration and info sheet, yung kulay green na form. And then tatanungin ka dito kung yung medical mo ba for visitor or worker or yung ganon. And check mo syempre yung details kasi i-encode nila dito. Make sure na tama. Kasi pag may mali, at least right there and then mako-correct nila. If not, at sa huli mo pa napansin, ang hirap naman ng ganun kasi na-encode na lahat yung mga results mo. So, make sure na yung details mo dito pa lang sa reception sa third floor ay tama at correct. Especially yung passport number, yung spelling ng names, ganun. Siguro from here, tumagal lang ako ng mga 10 to 15 minutes. Mabilis naman din sila at tas tuturuan ka na rin lang kung saan ka pupunta. Pagkatapos, sa third floor, doon naman ako sa fifth floor umakyat, nandun yung cashier. So dito guys, pag sakay mo ng elevator, paglabas mo ng elevator, yung mismong kaliwa mo, nandun yung cashier. Sa cashier, walang pila. Hindi na kasi ako nagbayad sa security bank. Dito na lang kasi chinek ko din yung mga ibang vlogs na mabilis lang naman magbayad. So, walang pilang mabilis. Ang una kong binayaran ay 13,270 cash. So, bibigyan ka nila ng receipt. Make sure na nakuha mo yung receipt kasi importante yun. Sometimes kasi guys, pag yung palipat-lipat ka ng floor, marami kang forms. Sometimes hindi maiwasan makalimutan mo or ma-misplace mo, maipatong mo elsewhere yung passport mo, yung receipt mo. So, just make sure na nakuha mo yung OR mo and you always have your passport with you. And then, sobrang bilis lang ko sa cashier, nag-proceed na rin ako sa vital signs. Sa 5th floor din ito, as in katapat lang ng cashier, vital signs. Ito, kinuhanan ako ng height, ng weight. So, happy naman ako sa weight ko kasi nabawasan kahit pa paano. From 77 down to 74. So, maliit na bagay pero nakaka-happy pa rin. Tapos, dito na rin ako kinuha na ng BP. Tinanong kung meron ka bang maintenance medication. Kasi in my case, ako meron. So, I have, for those na nagbabalak na mag-abroad pero may mga maintenance medications, okay lang yon. Kasi ako nga, meron ako for sugar. O, kasama ako dyan sa federasyon ng mga nagme-metformin. Meron ako for high blood and cholesterol. So, meron ako yan. Tapos, di-declare mo lang dito, susulat mo sa papel kung anong milligram, ganun. Kaya, attach naman yun sa papel mo. Tapos, check yung vital signs, yung BP, dito yun sa part na yun. Makakatulong kung meron kang dalang tubig. Kasi, ako, minom talaga ako ng marami. Kasi may urinalysis din na kasama. So, kailangan mo rin magbigay ng urine sample. Tapos, yung water kasi nakatulong din siya sa BP mo. So, kung na-high blood ka, relax ka muna, upo ka muna doon, drink plenty of water. Pero yung BP ko, okay naman. After nito, proceed ka na sa eye test. Same floor pa rin to. If you have prescription glasses, ako I have prescription glasses for astigmatism. Dinala ko yun.
Mabilis lang, basa-basa ka lang doon ng mga ano, takpan mo yung left eye, sometimes yung right eye, yung ganun. Para i-gauge lang nila yung kung ano yung lagay ng eyesight mo. After nito, bibigay mo yung papel mo, yung form mo with all the attachment na nandoon. Doon sa may doctor's triage counter. Tapos makaupo ka, mag-antay ka matawag. Dito ako medyo nagtagal. Pero medyo lang naman. Hindi naman sobrang hassle na tagal. Siguro around 30 minutes bago ako natawag. So, 30 minutes ako nag-wait. Espanya, Chile Rose Espanya. Tawag na ako dun sa room 10. Sa room 10 yung parang physical examination. Siyempre, bawal mag-video dito kaya hindi ko na siya na-video dun sa loob. Dun lang sa labas ng room. Pero, what happened here was mag-undress ka, yung underwear mo lang yung may iwan. May gown naman sa loob. Lab gown or patient gown. Tapos, tatagilid ka, left, right. If you have recent surgery, ay sasabihin mo yon. Tapos, if you have tattoos, yan, makikita nila. Ano lang naman siya, mabilis lang naman siya. Basic lang na physical exam. Siguro make sure na lang na maayos yung underwear na suot mo, wag butas-butas para hindi ka nakakahiya siguro pagka tinignan ng doktor. Pero ikaw lang naman mag-isa tsaka yung doktor sa loob, so okay lang. After this, proceed naman ako sa 4th. So from 5th floor, proceed ako sa 4th floor. Bawat ano, every step of the way, sasabihin naman nila sa'yo, oh ma'am, sa ganitong floor ka na. Kasi titignan nila yung form na dala mo, may tracer doon. Kung ano pa yung mga examinations na di mo nagagawa. So, from 5th floor, baba ako ng 4th floor. Doon naman yung mga lab test, like urine. Doon ako nagbigay ng ihi. Sa urine, bibigyan kanila ng bottle. And then, yung bukas yung pinto ng CR, pero sarado naman yung cubicle kung saan kayo ihi. Merong isang staff na sasama sa isa, buka na lang ng pinto ng CR. Tapos yung gamit mo, ilalagay mo dun sa parang available na aparador. Kalumalumaan, cabinet. So, may cabinet na lalagay may gamit mo doon. Tapos, wala kang dala sa loob, ikaw lang, and then, ihi ka. Meron silang tinatawag na midstream sample. So, parang, hindi naman ako medically equipped sa mga ganong terms, pero ang pagkakaintindi ko lang in layman's term is yung sasahurin mo na sample ng ihi, hindi yung una, hindi rin yung huli, yung gitna. Dahil inipon ko na yung mga nainom kong tubig, madali na lang para sa akin. Napuno ko naman siya. After nun, wash ka lang ng hands, iwan mo na doon yung sample mo ng urine or yung specimen mo. Tapos dito ka rin pipirma ng HIV consent kasi may HIV test. Tapos, actually guys, walang fasting na nire-require for me, for somebody like me na may maintenance medication for sugar kasi diabetic na ako . And then, meron din ako for high blood and cholesterol. So, walang fasting na nire-require. In-encourage pa nga nila na uminom ka muna, drink plenty of water, at kumain ka muna ng full meal kasi may improve nun yung blood flow kapag extrakan ka na ng dugo. Kasi napansin ko dun, mayroong mga kids din na for laboratory din sila, for extraction din sila, ang hina ng blood flow. So, pinabalik sila. Sabi, kumain muna. And yung pagbalik nila, ang dali na nilang nakuwanan. So, case-to-case basis, pero like I said, I'm sharing lang my experience baka sakaling makatulong. After nito, so from 4th floor, baba na ako ng 3rd floor. Sa 3rd floor naman yung x-ray, nagtumagal lang ako doon ng 10 to 15 minutes. Dito naman, bukod kasi yung x-ray room for female and male. So sa female, syempre puro babae. So, halos sabay-sabay na kaming nagbibihis doon sa room para magpalit ng gown. Upper lang naman.
So, dito tatanggalin mo yung, if you have earrings, um, if you have necklace, ganyan, tanggalin mo. Yung, if may wire yung iyong undergarment sa dibdib, tanggalin mo rin. Pero yung pambaba, okay na yan. So, tas palit ka ng gown ulit. Mabilis ng x-ray as in sunod-sunod lang kami. By the way pala, na-notice ko yung mga may kasamang bata, bawal kasi sila doon dahil baka ma-expose sila sa radiation. Hanggang doon lang sila sa may waiting area sa labas. Sa labas to ng 3rd floor. Kaya siguro, sa mga may babies or may kids, if kaya, wag na silang isama. Pero kung talagang hindi kaya, walang choice. Siguro doon na lang sila iupo malayo sa mismong pinto ng x-ray room para hindi ma-expose yung mga kids sa radiation. And then, after ng x-ray, balik naman ako ng 5th floor for, doon sa 5th floor, balik na ako para doon sa checkout counter. So, mag-checkout na sana ako. Kala ko tapos na. Kaya lang, pagka-checkout ko, meron kasi akong tattoo. Maliliit lang naman siya, tsaka tago, hindi siya visible. Tapos, meron akong additional piercing. Bali, tatlo dito. And then, 2 dito. Or I think 3 rin. Pero walang siyang hikaw. Isa lang yung sinusuotan ko ng hikaw. Anyway, ganun pala pagka meron kang tattoo at saka meron kang extra piercing, kahit maliit, kahit hindi halata, kahit tago, kahit walang sukot na nakasuksok na hikaw dun sa butas. Pag meron, subject ka pa rin na for HEPA test. At yun, additional payment ako ng 3,570, kung di ako nagkakamali. Basta mga ganun, 3,500 plus. So, magkano na yung binayaran natin? So, mga 16,840. So, sabihin na natin 17,000. Yun yung binayaran ko ng cash. So, yeah. Balik ka na naman ng 5th floor kung nasa yung cashier. Doon. Tapos bayad ka. Panibagong resibo. Pero, kagandahan kasi, pwede mo naman siya ipagawa sa labas, sabi nung dun sa may counter. Kaya lang, extra kang kaulit ng dugo. Pag sa kanila mo pinagawa at doon ka rin nagbayad, yung blood sample na kinuha sa'yo, doon na rin nila kukunin yung HEPA test mo. So, hindi ka na turok-turok, diba? So, bayad na rin ako. Tapos, pipirmahan yun sa cashier. Naibayad na yun, tapos babalik ka na naman sa lab para mapirmahan yun, katunayan na nagbayad ka na. Tapos, idadagdag na lang nila yun sa additional test na gagawin dun sa blood sample na nakuha sa'yo. So, ayun na nga. Pumasok ako ng 10 o'clock. I think natapos ako ng 12 noon or mga 12:30 for the whole process. Kaso mo, aantayin pa yung result ng x-ray. Yung result ng x-ray ay 2 p.m. pa daw.
pa ako, kailangan kong lumabas kasi mag-aantay din naman ako eh. So, lumabas muna ako. Paglabas doon, guys, marami namang makakainan. Depende na lang sa budget mo. Pero since busog pa ako, hindi na ako masyadong nag-heavy meal. Parang punta na lang. May malapit na 7-Eleven. So, doon lang ako bumili ng snack. Kunting maiinom. Tapos, bumalik din ako hindi na ako lumayo. Bumalik din ako ng 1 o'clock sa loob. Tapos, while waiting, follow up ko din kung meron na. Pero, wala pa talaga. And then, tinawag ako ng mga... Tawag ako ng mga... 1:30. Каждый день идем и чего-то ждем, ясным теплым днем или под дождем. Hello, mic test. Hello, 1, 2, 3. Hello guys, and welcome back to our channel. So for now, i-share ko sa inyo yung aking naging personal experience sa continuation ng aking upfront medical, which is yung sputum test. So, ang time slot na binigay sa akin ay 6:30 to 8 o'clock lang daw pwedeng pumunta. Unfortunately, my first day of specimen collection falls on a Monday. Kaya super traffic. Dumating ako 8 o'clock sa St. Luke's Extension. So pagdating doon, mabilis lang naman, napaka-accommodating ng mga guard. I was actually praying on my way na sana umabot ako kasi sobrang traffic talaga, especially galing sa long weekend. So dagsa yung mga bumabiyahe. Anyway, pagdating ko, nag-approach lang ako kay Kuya Guard. Tapos sinabi ko na for sputum collection ako. Tapos binigyan niya ako ng number and then tinuro niya ako doon sa may tent. Bali pagpasok mo, kakanan ka, tapos yung may tent, papasok ka doon, yun yung waiting area. Since I am running a bit late, pagdating ko doon, nagstay ako a bit sa tent and then pinadiretso na ako sa penthouse. Yung penthouse guys, doon siya sa main building, yung pinakamalaking elevator. So, yun. Pipindutin mo lang yung P, akit ka sa penthouse. At doon ginagawa yung lahat ng sputum collection. Mabait naman yung mga staff at i-guide ka nila. Siguro it just came as a shock to me na ang dami pa lang for sputum. Kasi I thought ilan lang kami. Pero pag akyat ko dun sa penthouse, ang dami. And of all ages. Merong mas bata sa akin, merong mga senior, ganun. So, ayun na nga. Si-share ko lang yung naging experience ko kasi bawal naman mag-video sa loob. Pero, so ayun na nga, 8 o'clock ako dumating, akyat na ako sa penthouse. Pagdating ko doon, tatanungin ka naman ni Kuyang Guard doon kung first day mo ba of collection. Tapos i-present mo yung yellow form mo na binigay from your last visit nung nag-upfront ako. Tapos ibibigay yun doon sa may desk. Tapos, make sure guys na dala nyo yung passport nyo. Okay? By the way, reminder lamang po dun sa mga mag-sputum, bawal po yung may lipstick.
Sa akin, sa experience ko, yung lipstick na yan, pinabura yan. Kasi nagkakaroon ng stain yung specimen, yung sputum na maibibigay mo. So, make sure na hindi kayo nag-lipstick. Bawal din po ang kumain. Pwede lamang ay water. So, again, bawal pong kumain. Pwede lang ay water. At bawal din ng lipstick. Okay? Pagkabigay po ng yellow form doon um, sa desk, antayin nyo po na matawag kayo. Tapos, i-assist nila kayo. First ay papagargilin ka. So, meron naman dong water na, ay cup na may water, gagargle ka doon. But before that pala, tatawagin ka nila and then you'll be presenting your original passport. Tapos, ako kasi nakamask ako, so pinababa yung mask para makita yung face mo to make sure na ikaw talaga yun. Ayun, after that, gargle ka. And then, mabilis lang. Pagka-gargle mo, i-assist ka na ng mga staff. Ano siya, bawal kasi mag-video sa loob, so di-describe ko na lang. Para siyang mga cubicle na open naman yung harap. Tapos, meron kang pagpapatungan ng gamit. So, don't worry kung meron kayong bag na dala. Basta make sure lang, pinaka-importante, dala niyo yung passport nyo at yung yellow slip nyo. So, may pagpapatungan kayo doon ng gamit. Tapos, ang instruction sa akin ay 3 deep breaths. So, inhale, exhale, isa, inhale, exhale, hanggang sa maka 3 times ka. After that, ubo. Kahit wala kang ubo, iubo mo na yung makakaya mong iubo. So, that's what I did. Although ako, hindi ako minom ng tubig eh. So, hingang malalim, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, hanggang sa maka 3 times ka din, ubo. Itodo mo na kung kaya mo nang iubo yung buong baga mo. Iubo mo lang ng lalabas naman. Tapos yung idudura mo dun sa parang cylinder. Hindi siya test tube eh, pero cylinder tube siya na kailangan mo atang, I think, mapuno until 10 mm. Hindi ako sigurado. Basta, iuubo mo lang doon. May umiikot namang staff eh. Titingnan kayo to make sure na kayo yung umuubo. Kung tama ba yung pag-ubong ginagawa nyo. So ako, medyo nasita lang ako sa lipstick. Pinabura siya. Tapos, ayun, bura-bura ganyan. Kaya humapdi yung labi ko. Hindi ko naman alam guys na bawal pala mag-lipstick. So, kaya ko to sinishare sa inyo para kayo, you will not, make the same mistakes as I did. Pagdating nyo doon, kahit pa paano may ideya na kayo, ready na kayo. So, ubo-ubo ganyan hanggang sa mapuno mo yung certain level or certain amount na good na sa kanila. And sasabihan ka naman na okay na yan. In my case, medyo malaway na yung specimen, yung sputum na ibigay ko, kaya hindi na ako inallow for second collection. Babalik na lang ako tomorrow, the following day, for my second and third collection. Siguro ang maisasuggest ko lang guys, agahan nyo. Kasi una, although very well organized ang St. Luke's, madami pong mag-i-sputum from all walks of life, from various ages. So, ang dami po nun. Kung sabi nung nag-assist sa akin, mas maaga, mas maganda yung maibibigay mo. Hindi pa ganun malaway. Especially in my case, pag 2 collection yung gagawin sa akin tomorrow. So, yun lang naman guys. Again, recall ko lang, if you can, be there as early as you can. And pwede ang tubig, bawal pong kumain. 12 noon nung kinagabihan, bago yung appointment mo. Bawal na po. Bawal ang lipstick. Pwede lang magsipilyo, bawal din ang mouthwash. Make sure na you bring your own passport with you, yung original, and yung iyong appointment slip. By the way, from yellow slip, binigyan nila ako ng whites. Kinuha na nila yon. Tapos, binigyan nila ako ng white. Doon nakasaad na yung appointment ko for tomorrow is for second and third collection. Maaga to guys. Usually 6:30 to 8 a.m. lang sila nag-aalaw. So, agahan nyo. So, yun lamang. That's it for now. And hopefully,
maging okay ang result ng aking sputum culture para naman umusad na rin yung aking application. Каждый день идем и чего-то ждем, ясным теплым днем или под дождем. Есть много слов пустых, а что слышишь ты? Смотрю. For all of us, na sana maging okay. Basta number one lang, don't worry. Always, always pray and leave it to God. Kasi alam naman ni Lord yung ano yung best para sa atin. Whatever the purpose of your application is, may God's favor be upon you. Yun lamang. Thank you for watching. I hope nakatulong. And again, I am not an expert. I am just sharing my personal experience to you. Thank you.